Sa panahon ngayon ay nawawala na ang paggalang ng mga bata sa mga matatanda. Natututo ng magmura nang dahil sa mga napapanood nila sa social media. Mas mabuti pa yung panahon dati na wala pang cellphone at naglalaro pa sa labas ang mga bata. Ikaw, anong masasabi mo sa mga kabataan ngayon? Ang mga kabataan pa rin ba ang pag-asa ng bayan? Kung ganun, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Masayang masaya si Dante dahil malapit ng manganak ang kanyang asawa. Sa wakas ay matatawag na sila na isang pamilya. Pero napalitan ang saya ng isang matinding kalungkutan dahil hindi kinaya ng babae ang kanyang panganganak. Dante, ipangako mo sa akin na aalagaan mo ang ating anak. Huwag na huwag mo siyang pababayaan. Mahinang sabi ng babae. Mahal, lumaban ka. Hindi ko kaya na mawala ka sa piling ko. Sabay pa nating makikita ang paglaki ng ating anak. Lumuluhang sagot ng lalaki. Ngunit pagkatapos noon ay nawalan na ito ng malay. Pilit man itong inilalaban ng doktor, ngunit tuluyan ang tumigil ang pagtibok ng puso ng kanyang asawa. Halos maguho ang mundo ni Dante sa mga oras na yon, pero nang makita niya ang bata ay pinili niya na maging matatag. Lumipas ang isang taon ay hirap na hirap si Dante sa pag-aalaga. Hindi niya kasi ito pwedeng iwan, ngunit kailangan niya rin naman mag-isip ng pagkakakitaan. Isinasama niya ito sa kanyang trabaho at madalas na nga siyang mapagalitan ng kanyang mga amo. Ngunit ang iba naman ay naiintindihan ang kanyang sitwasyon dahil mahirap nga naman ang maging isang single father. Isinasama niya ito sa eskwelahan na kanyang pinagtatrabahuhan dahil isang janitor doon si Dante. Dante, sigurado ka ba dyan? Dala-dala mo ang bata habang nagwawalis ka dito sa eskwelahan? Tanong ni Mrs. Peñamante na isang guro. Wala po kasi akong ibang pagpipilian. Hindi ko naman po siya pwedeng iwan sa bahay. Nahihiyang sagot ng lalaki. Ngunit ipinagtanggol naman ito ng isa pang guro. Dante, sa tuwing may libreng oras ako ay hihiramin ko sa iyo ang bata. Para hindi ka naman mahirapan sa pagtatrabaho. Pagsingit ni Mrs. Velasco. Simula noon ay kung sino-sino na lamang ang nag-aalaga sa kanyang anak. Kinukuha na lamang niya ito kapag natapos na ang klase ng mga guro. Lumipas pa ang mga taon ay pumapasok na sa eskwelahan ang anak nitong si Carlo. Nang dahil doon ay medyo maluwag na ang pagkilos ni Mang Dante. Palaging nangunguna ang bata sa kanilang eskwelahan at napapahanga talaga nito ang maraming guro. Dante, ang talino naman ng anak mo. Tinuturuan mo ba siya sa inyong bahay? Tanong ni Mrs. Velasco. Naku ma'am, sa totoo lang po ay hindi ko po siya tinuturuan. Siguro po ay nagmana po siya sa kanyang nanay. Pabirong sagot ng lalaki. Ito ang ipinanglalaban nila sa iba't ibang eskwelahan. Dumadayo na nga sila sa malalayong mga bayan. Sige na Carlo, lumapit ka na sa tatay mo. Nakangiting sabi ni Mrs. Velasco. Agad namang lumapit ang bata, dala-dala ang maraming medalya, pati na rin ang napanalunang pera. Tay, ako po ang nanalo sa patalinuhan. Ito po ang aking mga medalya at meron na rin po tayong pambili ng masarap na ulam. Masayang sabi ng bata. Napaiyak na lamang si Dante dahil kahit hirap na hirap sila sa buhay, ay biniyayaan naman siya ng Diyos ng isang matalinong anak. Higit sa lahat ay magalang ang batang si Carlo at sa murang edad ay nakakatulong na ito sa kanya. Maraming salamat anak ha. Pangako sa'yo na kakain tayo sa masarap na kainan. Mamayang hapunan. Masayang sagot ni Dante. Lumipas sa maghapon ay pumunta ang mag-ama sa isang magandang restaurant. Umorder ito ng masasarap na mga pagkain upang bigyan ng gantimpala si Carlo. Wow, ang sarap naman po nito tatay. Hindi po ba mahal ang mga pagkain dito? Tanong ni Carlo. Ramdam ni Dante ang pag-aalala ng kanyang anak. Siya pa rin ang iniisip nito at alam kasi ng bata na sila ay mahirap lamang. Hindi anak, okay lang yan. Tutal, nag-aaral ka naman ng mabuti. Sobra talaga ako nagpapasalamat sa Diyos dahil may anak ako na katulad mo. Sabi ni Mang Dante sabay niyakap nito ang bata.
Kahit silang dalawa lamang ang magkasama sa kanilang buhay ay masaya naman sila. Ngunit kung minsan ay nakakaramdam pa rin ng kalungkutan ang lalaki sa tuwing naaalala nito ang kanyang namayapang asawa. Kung buhay ka lang sana mahal, masasaksihan mo kung gaano kabuting tao ang ating anak. Manang-mana talaga siya sa'yo, sabi ni Dante sa kanyang sarili. Hanggang sa lumipas pa ang mahabang panahon ay tumungtong na sa kolehiyo ang binatang si Carlo. Sobrang bigat na ng kanilang mga gastusin kaya todo sa pagkayod si Mang Dante. Hindi pwedeng isa lamang ang kanyang trabaho. Kailangan pa niyang mag-isip ng iba pang pagkakakitaan upang makapagpatuloy ang binata sa kanyang pag-aaral. Ngunit isang araw ay kinailangan nilang lumipat ng bahay. Sa malayong lugar kasi nag-aaral si Carlo at kailangan nito ang kanyang suporta. Nang dahil doon ay umalis na ito sa paaralan na kanyang pinagtatrabahuhan. Maraming guro ang nalungkot dahil hindi na sila sanay na wala doon si Mang Dante. Mang Dante, mag-iingat po kayo ha. 15 taon na po kayo dito at nakakalungkot lang po talagang isipin na aalis na po kayo. Malungkot na sabi ng isang guro. Naghanap na lamang ng bagong trabaho ang matanda. Pumasok ito bilang isang janitor sa isang restaurant malapit sa eskwelahan ng kanyang anak. Tuwing gabi naman ay dumidiskarte pa ito ng pagtitinda ng balot at penoy para naman sa pambaon ng binata. Kaya sa tuwing uuwi si Carlo sa kanilang inuupahang bahay, ay palaging hating gabi na kung umuwi ang kanyang tatay. Tay, okay lang po ba kayo? Pwede naman po akong tumigil sa pag-aaral kung nahihirapan na po kayo. Malungkot na tanong ni Carlo. Hindi anak, nangako ako sa nanay mo na gagawin ko ang lahat. Bago siya mawala, sinabi niya sa akin na wag kitang pababayaan. Pilit na ngiting sagot ni Mang Dante. Pagod man ito sa pangaraw-araw ay masaya naman si Mang Dante dahil palagi pa rin nangunguna ang kanyang anak. Isang araw ay halos mapaiyak na lamang ang lalaki sa masayang balita ni Carlo sa kanya. Tay, hindi niyo na po kailangan magtinda ng balot at penoy tuwing gabi. Nakakuha po ako ng scholarship. Makakapag-aral na po ako ng libre hanggang sa matapos po ako sa aking pag-aaral. Masayang sabi ni Carlo. Talaga ba anak? Maraming salamat naman sa Diyos. Lumuluhang sagot ang lalaki. Pero isang araw ay napalitan ang manager sa restaurant na pinagtatrabahuhan ni Mang Dante. Medyo bata pa ito, ngunit mahigpit ito sa mga empleyado. Wala itong galang sa matatanda. Hindi ito marunong makisama sa kahit na sinong tao. Ang mahalaga lang dito ay ang magawa niya ng maayos ang kanyang trabaho. Pero kung minsan ay napapasobra na ang lalaki, lahat na lamang ay nadadamay sa tuwing mainit ang ulo nito. Mang Dante, pagbutihin niyo naman ang paglilinis. Bawal sa akin ang nagpapahinga. Kung mahina na ang katawan niyo, edi umalis na lang kayo dito sa trabaho. Sermon ng manager na si Antonio. Pasensya na po kayo, sir. Opo, pagbubutihin ko po ang paglilinis ng restaurant. Magalang nasagot ni Mang Dante. Palaging ang janitor ang napag-iinitan ng binata kahit wala naman itong ginagawang masama. Si Mang Dante kasi ang pinakamahirap doon, kaya kayang-kaya niya itong pagsabihan. Isang araw ay nakita ni Carlo na malungkot ang kanyang tatay. Muli kasi itong nasermonan ni Antonio sa isang bagay na hindi niya naman kasalanan. Tay, may problema po ba kayo? Nagtatakang tanong ni Carlo. Wala anak, napagod lang ako sa trabaho. Pero wag mo na akong isipin at mag-aral ka na lang ng mabuti. Isang araw ay matutupad mo rin ang mga pangarap mo at matutupad ko na rin ang pangako ko sa nanay mo. Nakangiting sagot ni Mang Dante. Alam naman ni Carlo sa kanyang sarili na may problemang pinagdadaanan ng kanyang ama. Hindi lang nito inaamin para hindi mawala ang focus niya sa kanyang pag-aaral. Nang dahil doon ay nangako si Carlo na isang araw ay bibigyan niya ng maayos na buhay si Mang Dante. Isang buhay na kahit na kailan ay hindi pa nila nararanasan. Nakita niya ang kanyang tatay na nakatulog na lamang sa upuan nang dahil sobrang pagod. Nang dahil doon ay hindi na napigilan ni Carlo na pumatak ang kanyang luha. Tay, maraming salamat po talaga sa lahat. Kitang-kita ko po ang inyong paghihirap. Pero tay, isang araw ay ako naman po ang babawi sa inyo. Umiiyak na sabi ni Carlo. Lumipas pa ang mga taon ay graduation na ng binata.
Nagsabi na lamang si Mang Dante sa isang empleyado na hindi muna siya papasok. Masaya talaga ang lalaki nang malaman nito na summa cum laude pala si Carlo. Hindi ito sinabi ng binata sa kanya dahil ang gusto daw nito ay masurpresa siya. Anak naman, hindi ako handa sa ganito. Pero pasensya ka na anak ha, hindi naman ako masyadong nasurpresa. Natatawang sabi ni Mang Dante. Nang dahil doon ay nakaramdam ng kalungkutan ng binata. At bakit naman po tay? May problema po ba? Hindi po ba kayo masaya? Nakayukong tanong ni Carlo. Anak naman Siyempre masaya ako. Pero simula bata ka ay alam ko nang matalino ka. Inaasahan ko na talaga ang bagay na to. Natatawang sagot ni Mang Dante. Lumipas pa ang mga buwan ay malungkot na nagpaalam si Carlo. Magtatrabaho na kasi ito sa ibang bansa matapos itong oferan ng isang malaking kumpanya. Malaki daw ang sweldo doon at madali silang magiging mayaman. Tay, pangakong magpapadala po ako ng pera. Malungkot na sabi ni Carlo. Hindi na kailangan anak, ipunin mo na lang ang pera. Kaya ko pa naman magtrabaho, sagot ni Mang Dante. Simula noon ay mag-isa na lamang ang matandang lalaki. Patuloy ito sa pagtatrabaho at wala itong balak na umasa sa kanyang anak. Nagpapadala naman sa kanya ng pera si Carlo, ngunit sinesermonan pa nito ang kanyang anak. Nang dahil doon ay iniipon na lamang ng binata ang kanyang kinikitang pera. Hello, tay? Huwag niyo na pong tanggihan ang ibinibigay ko sa inyo. Sa totoo lang po ay sobrang laki po ng sweldo ko, sabi ng binata. Hindi na nga kailangan anak. Gusto mo bang magalit ako sa'yo? Minamaliit mo ba ako dahil matanda na ako? Ang tingin mo ba ay hindi ko na kayang magtrabaho? Galit na boses ni Mang Dante. Agad ibinaba ng kanyang ama ang telepono pero natatawa lamang si Carlo. Alam niya kasi na hindi marunong magalit ang kanyang tatay at ginagawa lang ito ni Mang Dante para din sa kanya. Si tatay talaga. Pero sige, sa aking pag-uwi ay tsaka na lang ako babawi sa kanya. Hindi niya kasi talaga alam na sobrang dami ko ng pera. Natatawang sabi ni Carlo sa kanyang sarili. Isang araw ay naging kasintahan ni Carlo ang anak ng CEO. Marami kasi ang humahanga sa kanya doon nang dahil sa kanyang pagiging matalino. Sa totoo lang ay mayaman na din naman ang binata at marami na itong naiipong pera. Carlo, kahit siguro ako ay hindi ko kayang lutasin ang mga naging problema ng ating kumpanya. Pero ikaw, parang sobrang dali mo lang naayos ang isang mabigat na problema. Kung wala ka, siguro nagsara na itong kumpanya, manghang sabi ng CEO sa wikang Ingles. Bilang kabayaran ay binigyan siya nito ng malaking halaga ng pera. Hindi talaga makapaniwala si Carlo sa mga biyaya na kanyang natatanggap. Ito pala ang kapalit kapag mabuti kang anak sa iyong magulang. Isang araw ay balak umuwi ni Carlo sa sariling bansa upang ipakilala kay Mang Dante ang kanyang nobya. Ang totoo kasi niyan ay balak na ring magpakasal ng dalawa. Bago pa man makauwi si Carlo ay nakita nito sa social media na ibinebenta ang restaurant na pinagtatrabahuan ng kanyang tatay. Tinawagan niya ang may-ari nito at sinabi niya na siya ang bibili ng restaurant bilang sorpresang regalo sa kanyang tatay. Kinabukasan ay agad pumunta doon si Carlo upang ipakilala ang kanyang nobya. Walang kaalam-alam si Mang Dante na darating na pala ang kanyang anak. Mainit ang ulo ng manager na si Antonio dahil may nawawalang mga gamit. Higit sa lahat ay meron daw nag-uwi ng mga pagkain. Mang Dante, umamin ka na kasi. Ikaw lang naman ang mahirap dito, kaya ikaw lang ang pwedeng magnakaw. Umalis ka na nga dito kung ayaw mo pang tumawag ako ng pulis. Galit na sabi ni Antonio. Pero sir, hindi ko po talaga magagawa ang bagay na yan. Huwag niyo po akong alisin sa trabaho. Pagmamakaawa ni Mang Dante. Ayaw na ayaw kasi nito na umasa sa kanyang anak. Wala kang kwenta. Janitor ka lang dito, tapos magnanakaw ka pa. Ang tanda-tanda mo na, kaya umalis ka na dito. Galit na sabi ni Antonio. Ngunit habang nagkakagulo doon ay bigla na lamang dumating ang may-ari ng restaurant at kasama nito si Carlo, pati na rin ang nobya ng binata. At anong nangyayari dito? Bakit kayo nagkakagulo? Tanong ni Mr. Vanjo.
Magandang umaga po, sir. Ito po kasing matandang to, magnanakaw. Nag-uuwi din ng pagkain mula dito sa restaurant. Paliwanag ni Antonio. Galit na galit si Mr. Vanjo dahil alam nito na ito ang tatay ni Carlo. Ipinaliwanag nito na ang binata ang bagong may-ari ng sosyaling restaurant. Totoo ba, anak? Na ikaw ang bagong may-ari ng restaurant? Nagtatakang tanong ni Mang Dante. Opo, tay. Yan po ang sorpresa ko sa inyo. Maraming salamat po, tay, ha? Sana naman ay huwag niyo na pong tanggihan pa ang bagay na to. Nakangiting sagot ni Carlo. Hindi makakilos si Antonio sa kanyang kinatatayuan. Halos manginig ang kanyang mga tuhod nang dahil sobrang takot dahil simula ngayon ay si Mang Dante na ang may-ari ng restaurant na kanyang pinagtatrabahuhan. Antonio, umalis ka na sa trabaho. Hindi ka man lang marunong gumalang sa mga nakakatanda. Galit na sabi ni Mr. Banjo. Hindi na po kailangan, sir. Wala pong problema sa akin. Pagsingit ni Mang Dante. Simula noon ay hindi na magawang sigawa ni Antonio ang matandang janitor. Hiyang-hiya na ito kay Mang Dante, lalo na't mayaman pala ang anak nito. Simula noon ay wala nang masigawa na empleyado ang manager. Mas lalo siyang nakaramdam ng panliliit sa kanyang sarili matapos siyang patawarin ng matandang janitor. Mang Dante, maraming salamat po dahil wala na pong nasisigawang mga empleyado, sabi ng isang lalaki. Walang anuman, sinabi ko kasi kay Carlo na dapat ay masaya ang lahat na nagtatrabaho dito. Nakangiting sagot ni Mang Dante. Simula noon ay namuhay sila ng masaya. Nagpatayo si Carlo ng magandang bahay at bumili rin ito ng magandang sasakyan. Ilang buwan nang lumipas ay nagpakasala sila ng kanyang nobya. Natupad nito ang kanyang mga pangarap na mabigyan ng magandang buhay ang kanyang tatay. Mahal, natupad ko na ang pangako ko sa'yo. Matagumpay na ang anak nating si Carlo, sabi ni Mang Dante. Nagpatuloy ito bilang isang janitor upang malibang siya sa pang-araw-araw kahit sila na ang may-ari ng restaurant. Matuto tayong palakihin ng maayos ang ating mga anak para malaman nila ang mali at tama. Sila din ang aanin nito balang araw. Higit sa lahat, para sa mga anak, igalang din natin ang ating mga magulang. Meron man silang mga pagkukulang, pero ginagawa nila ang lahat. Mabigyan lamang nila tayo ng maginhawang buhay. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi po kayong mga updated sa aking mga istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.